Ito pa, mga kababayan, Diyos ko talaga. Ano yan, Ken? Naku, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, minsan natatawa ako mag-isip eh. Itong si Sara Duterte, hindi ko talaga lubos akalain na pati siya fake news. Kaya nga sabi niyo si Claire Castro, queen of fake news si Sara eh. Bakit? Ito ha, isa-isahin ko. Ken, paano mo nasabing fake news si Sara? Una, sabi niya, ang pagkamatay ni Paulo Tantoco ay may kinalaman si Lisa. Nung hinanapan ng police report sa Beverly Hills, Amerika, walang mailabas. Kasi bakit? Saan narinig ni Sara? Doon sa auditor ng Manila Times. Na si Bobby Tiglao. Bobby Tiglao ba yon, mga kababayan? Correct me if I'm wrong Si Bobby Tiglao ba yon? Yung nasa Manila Times na nag-edit na namatay si Paulo Tantoco kasama si Lisa Marcos. So yun din ang sinabi ni Sara. So ngayon sabi ni Yossi Claire Castro, asan yung pruweba mo? Asan yung police record? Na namatay dahil sa cocaine kasama si Lisa Marcos. Samantalang si Lisa Marcos, iba ang hotel at iba din ang hotel ni Paulo Tantoco. Pangalawa, mga kababayan, ano naman ang fake news na ginawa niya? Paki-comment sa comment section. Anong fake news na ginawa niya? Bukod doon kay Paulo Tantoco. Mga kababayan, paki-comment. Alam nyo, maraming fake news si Sara, sa totoo lang. Mga DDS, reribatan nyo ito. Sasabihin nyo, hindi fake news si Sara. Asan yung police record ng Beverly Hills? Na si Lisa Marcos ang kasama ni Paulo Tantoco nung namatay ito. Diba, wala? Ito, yung pangalawa, mga kababayan. Actually, hindi lang ata ito pangalawa, pangatlo na ito eh. Ang pangalawa dito, mga kababayan, or pangatlo, ito po yon. Sabi ni Sara, ang ICC daw ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Binayaran daw ito. Ito na, mga kababayan. Pakinggan natin. Ako, Diyos ko po. Ito na naman tayo sa kwentong barbero ni Sara. Ito na. Ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Yes! Yun yun. Because the ICC has no other case except for the case of President Rodrigo Duterte. Kita nyo kung gaano ka-fake news si Sara? Kita nyo kung gaano ka-fake news? Ang ICC daw ay walang ibang kaso kundi si Digong lang. Kapag i-research ko ngayon, Sara, napakaraming nakakulong dyan, hindi lang si Digong mag-isa. Ano na naman sasabihin mo? Alam nyo, kayo mga DDS at sa mga taga-Netherland, subukan nyo kayang alamin kung sino-sinong nakakulong dyan sa loob ng detention center ng ICC. Kung si Digong lang bang mag-isa dyan. No other than case daw. Si Digong lang daw ang may kaso sa ICC. Putragis na yan, si Netanyahu nga eh. Ayaw pumunta ng Netherlands kasi baka hindi na makauwi eh. Diba? Si Putin nga eh. Si Vladimir Putin nga, ayaw nga papasukin ng ICC kasi may kaso din siya sa ICC. Kaya nga si Trump pinapabura ang ICC kasi halos lahat ng tauhan niya sa Amerika puro may mga kaso sa ICC. Dahil sa paglabag sa human rights eh. Diba? Tapos sasabihin mo walang kaso, sige nga, i-search nga natin, Sara. Search natin. Tignan natin mga kababayan kung gaano ka-fake news ang idol ninyo. Nako, patay tayo dyan. Sino ang may kaso ngayon sa ICC? Lalabas naman yan eh. O eto, puntahan natin, mga kababayan.
Sa kasalukuyan, ang pinaka-prominenteng mga opisyal mula sa Pilipinas na may aktibong kaso at waran sa International Criminal Court ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Ronald Bato de la Rosa. Narito ang status ng kanilang mga kaso. Si Bato, iba pang high profile na mga kaso sa daigdig. Bukod sa Pilipinas, narito ang ilan sa mga kilalang leader at personalidad sa mundo na may kinakaharap ding arrest warrant. O, kita nyo? Kita mo, Sarah? Grabe ka kasinungaling talaga. Grabe ka, Sarah. Buti na lang hindi talaga kami DDS. Na isang sabi mo naniniwala sa'yo. Sige, basahin ko lang ha. Basahin ko, Sarah. Tignan natin kung sino-sino. Ayan sa totoo lang mga kababayan, grabe ka fake news talaga, Ayan. Ayan na, Google. Ayan mga kababayan, basahin ko lang ha. Sa kasalukuyan, ito kasi yung tanong ko, sino-sino ang may kaso ngayon sa ICC? Ang sabi, sa kasalukuyan, ang pinaka-prominente na mga opisyal mula sa Pilipinas ay may aktibong kaso at waran sa International Criminal Court ay sina dating Pangulong Duterte, Senador Bato de la Rosa. Narito ang status. Ayan sila. So ito naman, iba pang high profile na mga kaso sa daigdig. Bukod sa Pilipinas, narito ang ilan sa mga kinikilalang leader, personalidad sa mundo na may kinikaharap ding arrest warrant or aktibong kaso sa ICC para sa krimen laban sa sangkatauhan or war crimes. Benjamin Netanyahu, may arrest warrant noong 2004 pa lang. Vladimir Putin, nako, ito pa. Si Khalid Mohammed, Hishir, Mahamit Said Abdel Kani, paunawa, kamakailan lang noong Hulyo 23, 2026, formal nang itinigil ng ICC ang kaso laban kay Abdullah Banda, Sudan, matapos bawiin ng prosecution ang mga habla laban sa kanya. So, ngayon, sasabihin natin mga kababayan, sino-sino nga ba ang may mga kaso? Mga kababayan. So, bakit hindi natin subukang mag-research? Bakit si Digong lang daw ang may kaso? Paano mo i-explain yan? Si Jerry Nunez, ayan, may galab shoutout. So ngayon mga kababayan, kita mo kung gaano ka fake news yung idol nyo? Pag yan naging presidente, putang ina, pagtawanan tayo ng ibang bansa. Continue. And they found what? And they found Marcos, Trillanes, and money in the Philippine case. Ayan na naman tayong Sarah. Pag kinasuhan ka ng ICC ngayon at sinabi mong nakatanggap ang ICC ng pera mula kay Trillanes at kay Marcos, pag ikaw kinasuhan ngayon at dinampot ka, baka sasabihin mo na naman, ginigipit ka. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, labag sa batas ng ICC yan. Take note, mga kababayan. Una, may karapatan ang ICC magsampa ng kaso kay Sara. Una, nasa Netherlands siya. Nasa harap ng ICC. Nasa lupa ng ICC siya nagsabi niyan. Take note mga kababayan, hindi ako abogado. Pero ito po ang mga unang batas sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ito example ko sa inyo. Halimbawa ako, sinabihan ako na magnanakaw, tapos walang pruweba at nabasa ko yung pagsabi niya sa lugar na nasa Davao ako, pwede akong mag-file sa Davao. Kasi bakit? Sa Davao ko nabasa yun eh. Halimbawa, sinabihan akong pangit. Pero nasa Caloocan ako habang nabasa ko yung salitang pangit na yun. Pwede akong mag-file ng kaso sa Caloocan dahil nasa Caloocan ako nung nabasa ko yung salitang pangit na yun. Ganyan yan mga kababayan. So ngayon, si Sara po ay nasa ICC at mismong sinabi niya sa harapan ng ICC sa lupa ng Netherlands, may karapatan ang Netherlands magkaso sa kanya. Malaking aligasyon yan. Pag wala kang patunay o pruweba, makukulong ka dyan. Diba? Totoo yan mga kababayan. Alam nyo ba, malaking kaso yan. Bakit? Si Trillanes na mismo nagsabi niya noon,
yung bintang ng mga 18 Marines na binayaran daw ni Trillanes ang mga taga-ICC officials na bumisita sa Pilipinas. Mga kababayan, kaso yun. Bakit? Pwedeng kasuhan si Sara. Bakit? Okay lang sana kung nasa Pilipinas siya nagdadaldal. Sa harap mismo ng ICC yan. Ayan yung building ng ICC, oh. Kita nyo? Ayan, oh. Building ng ICC yan. Nasa lupa ng ICC yan. 'Di ba? Delikado ka dito, Day. Oh. Maleta ang pinag-uusapan dito. Malita daw. So ibig sabihin daw allegedly. Kasi malita daw. O di ba kahit yung mga nanonood malita daw, so wala silang sure kasi may daw. Alam niyo ba yung salitang daw? Allegedly. Or else daw. So ibig sabihin hindi sila sure. Kasi daw eh. Narinig niyo mga kababayan? Ulitin ko So where is the justice in all this? There is no justice for the Philippines, there is no justice for the Filipinos, and there is no justice for former President Rodrigo Duterte. Ano daw? There is no justice for the Filipino? Bakit nyo kami idamay? Di naman kami pumatay. At bakit kami magkakaroon ng justice dyan sa pagkakulong ni Digong sa ICC? Una, hindi naman kami politisyan na pumatay ng libu-libo eh. Di ba may ginawa nga kayong batas na bawal daw ikulong ang mga tao na makasuhan sa ICC? Sino ba naman Poncio Pilato na magkaroon ng kapangyarihan na pumatay ng libu-libo? Sino bang makikinabang sa batas na yung ginawa ng kapatid mo? 'Di ba? Di kayo lang din. Una, kung ikaw ngayon, ordinaryong mangingisda o nagtitinda ng gulay o isda sa palengke, kaya mo bang pumatay ng 30,000 katao? Kaya magbibenepisyo ka sa batas na ginawa ni Pulong na bawal ka ikulong sa ICC? Anong kapangyarihan mo? Anong kapangyarihan mong pumatay kung nagtitinda ka lang ng gulay? Lamok, pwede pa. Di ba? Alam nyo, there is no justice for the Filipino. Paano kami kukuha ng justice? Hindi naman kami kriminal. Kaloka. Dadamay mo pa yan. Yan na ang sakit sa inyo eh. Nung gumawa kayo ng katarantaduhan, kayo-kayo lang. Ngayon nung nakulong kayo, dinadamay nyo na kami. Ano daw? There is no justice for the Philippines? There is no justice for the Filipino? Bakit kami kukuha ng hustisya? Hindi naman kami pumatay ng libu-libo. Dadamay mo pa kami. For former President, there is no justice for the Filipinos, and there is no justice for former President Rodrigo Duterte. There is no justice for the Philippines? There is no justice for the Filipino? Bakit? Hindi naman kami nakulong sa The Hague. Pangalawa, anong pakialam namin dyan kay Digong? Siya naman ang nag-utos nyo na ipapatay niya yung mga adik di umano na hindi dinaan sa drug test. Tapos sasabihin, there is no justice for the Filipino. Hindi ka ba nahiya sa mga pinatay, Sara? Hindi mo ba naisip yung mga pinatay ng tatay mong hindi dinaan? Kayo nung hinuli yung tatay nyo, pinalo nyo ng cellphone yung ulo ng pulis. Kayo nung hinuli yung tatay nyo, pinagmumura nyo yung pulis. Kayo nung hinuli yung tatay nyo, sinabihan yung hindi pinapakain, pansit lang. Bakit yung tatay mo pinapapatay yung adik, pinainom bang tubig bago tinumba? Bakit yung mga adik ba di umano na hindi dinaan sa drug test, sinabi mo bang, paluin ko muna yung ulo mo, sir, ng cellphone, bukulan mo na kita bago mo kutok hangin? Nagaganon ba yung mga adik di umano? Di umano? Di ba? Ngayon sasabihin mo, Filipino ang tatay mo. Pero anong sabi ng tatay mo? Because I am Chinese. Kita nyo? Yung tatay mo, pagkaharap niya Chinese, sabi niya Chinese. Pagkaharap niya Muslim, sabi niya Muslim. Ganon si Digong katarantado eh. Totoo naman yun. Nung kaharap niya mga Muslim, may dugo ako Maranao. May dugo ako Muslim.
Pero nakita mo sa harap ng lamesa nila, dalawa ni Sara, kalaki-laki lechon nakadapa. Yeah? Nung kaharap si Xi Jinping, ako, Chinese ang tatay ko kasi ang apelyido ko Roa. Pumunta ng Saudi. Ako, Arabo din ako. Bakit? Kasi mga kaibigan ko, puro Arabo. Putang ina, si Digong, no? Grabe, no? Sabi ko nga sa inyo, kapag mga DDS magsama-sama, nakakabuo ng spaceship, Diba? Ganun po sila katarantado, mga kababayan. Ganun kabudol si Digong. Kaharap Chinese siya. Kaharap Arabo siya. Kaharap niya Muslim siya. Pero makita mo, kablandra sa lamesa, kalaki-laking baboy na kadapa, lechon. Sila pa dalawa ni Sara. Hindi ka ba nahiya nun? Tawagin mo sarili mo, Muslim ka. Na, ano ka, chameleon? Pagdikit mo sa blue, maging blue. Pagdikit mo sa green, maging green. Pagdikit mo sa tae, amoy tae ka. Nakita niyo, sabi ni Digong, ako, tatay ko talaga, may dugong Chinese. Kasi apelyido ko Roa. Sabagay, 3 litra, Roa. Lim, Tan, Oy, Ting. So, Roa. Chinese nga naman. Pero doon talaga ako natawa. Ako, sa totoo lang, yung tatay ko, may dugong Maranao. Tapos makita-kita mo, kaharap sa lamesa, apakalaki ng lechon baboy na kadapa. Taginang yan. Totoo yan Huwag kayo magalit sa akin. Ito, hanapin natin Ito. Digong Sara. Harap lechon. Tapos sasabihin mo, Muslim ka? Saan ba yun? Ito ba yun? Ito ba yun, mga kababayan? Ito. Kita ko. Ayan Muslim daw siya. Muslim siya. Maranao. Tapos karap mo, kalaki-laki yung baboy, lechon o kadapa. Maranao. Gihahak. Because I am Chinese. Kaya apelyido ko Roa. Tragis na yan. Kalukuhan talaga ni Tatay Digong, no? Kaya bilib na bilib ako nun Kumain ng lechon. PRRD is coming home next week. Tapos biglang sabi, wala ko sinabing ganun. Tangina talaga, mga kababayan Si Robin nga bumunot ng barbecue Ayoko na sa earth. Kaya nga, may kanta ko Ang dami ng mapaglinlang, depende na lang yan sa pakinabang. Saan ba yun? Saan ba yun? So yun mga kababayan. Ang dami ng mapaglinlang. Ito yun kanta. Ito yun Mag-Energen every day. Energen daw. May carbs, protein, fiber. Nako, mga kababayan, Diyos mio Marimar. Filling. Good. Grabe. Ang lilin lang nila. Ngayon, away-away, pagtalikod, friends pala. Ang dami na mapaglinlang, depende na lang yan sa pakinabang. Mga sabik mata mo, mga gusto mo mag-orders ko po, pinagmukha na tayo ungaw. Ang dami na mapaglinlang, depende na lang yan sa pakinabang. Mga sabik mata mo. Kita nyo? Ganun yan So yun lang po yun, mga kababayan. Klarong-klaro, di ba? So, meron tayong next na pag-uusapan. Mambia Beng, hello po. So, yun lang mga kababayan, kita-kits po tayo, susunod nating pag-uusapan. So, maraming salamat po sa inyong lahat and see you next topic.